Mayo 1. Tumawag si Kapitan Guerrero sa akin. Isang kaso raw tungkol sa isang nawawalang bata. Nemo. Nemo ang kanyang pangalan. Pinag-usapan namin ang kaso sa Studio 4. Ayon kay Kapitan Guerrero, kasabay ng kamatayan ni Miss Heather Evangelista, ang pagkakawala ni Nemo. At ang pinakakaiba sa lahat ay si Nemo ay isang batang papel. Agad akong pumunta sa simbahan ng Quiapo. Doon ko raw matatagpuan ang mga kaibigan ni Nemo. Doon ko nakilala sina Aling Ibeng at Adong. Una ko silang nakitang nanghihingi ng pera at pagkain sa mga tao sa harapan ng simbahan ng Quiapo. Pagkatanong ko sa kanila ay agad nila akong sinagot. Sabi ng batang babae sa akin, "Ay opo, kaibigan ko po si Nemo. Nung huli nga po kaming nagkita, sabi niya po, sawang-sawa na siya sa buhay na ganito. Sa buhay na nagtatrabaho para sa mga kapatid at sa mga magulang. Yung buhay na hindi nakakapag-aral. Ayaw niya daw po ng ganun. Kaya po bigla po siyang tumakbo. Nung sinubukan ko po siyang habulin, nakita ko pong kasama niya po si Mang Bruno. Hindi ko po alam kung bakit pero nag-aalala po ako sa kaibigan ko." May kilala ka bang makakatulong sa atin? Na makakatulong kay Nemo, sa'yo, at sa kanyang pamilya? Opo. Si Kuya Impen. Tama. Malapit lang po ang kanyang bahay. Dito lang po. Tinawagan ko ang kambal. Sinabi ko sa kanilang puntahan ang bahay ni Bruno at subukan siyang kausapin ng mapayapa tungkol sa kaso. Pagkatapos ay pumunta kami sa bahay ni Impen. Salamat at andaon siya at handa siyang tumulong para kay Nemo. Sinabi kong pupunta kami sa bahay ni Bruno. Tumanggi si Adong. Ayaw niya raw makita si Bruno. Bumulong sa akin si Aling Ibeng. Sabi niya sinasaktan daw ni Bruno si Adong. Kaya't hindi ko siya masisisi. Pinalampas ko ang kanyang galit. Umuwi na rin ang batang babae. At kaming dalawa ni Impen ang pumunta sa bahay ni Bruno. At sino naman na nagbayad sa'yo? Isang lalaki. Hindi ko kilala. Noong una, di ko siya pinaniniwalaan. Ngunit nilabas niya ang malaking kahon na naglalaman ng lipak-lipak na salapi. Kaya ginawa ko ang kanyang utos. Anong pangalan niya? Pagtuga? Hindi, Pagtuga? Oo, siya nga. Ngayon, pakiusap, palisinin na ako. Pakawalan niyo na siya, umalis na tayo. Umalis na sila sa bahay ni Bruno na nahimatay sa pagod. Umuwi na si Impen. Pinangako ni Impen na ipaparating impormasyon sa batang babae, kay Adong at kay Aling Ebeng sa kotse. Boss, kilala mo yung tinutukoy na lalaki kanina? Si Pagtuga? Sabihin na nating oo at hindi. Ang tanging bagay lang na sigurado ko ay kinakailangan natin ang tulong ni Ulap at Daragang Bagayon. Sa loob ng kotse, isinulat ni Trece ang kanyang mga ideya tungkol sa kaso sa isang pirasong papel. Sa isang pulis istasyon, nagkita sina Kapitan Guerrero at Trece. May mga nalikom akong impormasyon at hindi si Bruno o si Nova Aurora ang dumakip kay Kapitan Guerrero. Ha? Paano mo naman nasabi? Kung si Nova Aurora man ang dumakip kay Nemo, kakailanganin niya na 3 oras para pumunta sa Quiapo. At ayon nga sa impormasyong nanggaling sa iyo, sabay ang pagkamatay ni Heather Evangelista sa pagkawala ni Nemo. At si Bruno, sinabi niya ang tunay na dumakip kay Nemo, si Pagtuga. Sino siya? Kung sino man, siya kami
Sige na, kami na lang ang bahala. Sige 13. Umasa ako sa'yo. Salamat, Kap Guerrero. Ano to, boss? Isang orasyon upang makapunta tayo sa panahon nila pagtuga. Huwag kayong mag-alala, iwala lang. Pumunta sila sa loob ng bilog at lumiwanag ang lahat. Pagkatapos ng ilang minuto'y napunta na sila sa kanilang nais. Sa panahon ni Daragang Magayon, Astig! Halika na, harapin na natin si Ulap. bumaba sila mula sa isang talampas at naglakad sa gubat. Sa daan, natagpuan nila si Ulap. Uy, Ulap, Ay, Binibining 13. Ano pong may tutulong ko sa inyo? may nakita ka bang batang lalaking ibang-ibang damit sa inyo? Hindi. Pero, teka. Parang may naikwento sa akin si Daragang Magayon. Parang alam ng ama niya ang iyong tinutukoy. Ganun ba? Salamat. Katulad ng sinabi ni Ulap, pumunta sila sa kaharian ni Datu Makusog, ang ama ni Daragang Magayon. Datu, paumanhin niyo ang aking panggagambala. Ngunit mayroon akong hinahanap na bata. Ang kanyang pangalan ay Nemo. Hindi pangkaraniwan ang kanyang damit. Mayroon ba kayong nakita? Nemo? Parang nakita ko na siya. Ngunit hindi ko lang matandaan. Hindi ko lang matandaan? Ganun ba? Biglang naputol ang pag-uusap nila 13 na may naramdaman siyang kirot sa kanyang likod. Kinapakapa niya ito at natuklasan niya ang isang lason. Nandilim ang paligid, wala na siyang iba pang marinig at unting-unting nawawala ang lahat. Nagising si 13 na nakatali sa puno. Agad naman niyang natanggal ang pagkakatali sa kanya. Bigla siyang pinalibutan ng mga kawan ni Pagtuga. Lumaban siya ng buong lakas. Ngunit, bago matapos ang laban, may narinig siyang sigaw. Hindi! Tumakbo siya kung saan nagmula ang sigaw. At doon niya nakita na. Huli na ang lahat. Doon niya nakita ang malamig na katawan ni Daragang Magayon at Ulap. Punta si 13 sa bayan ni Lempen. Doon niya hinanap si Nemo. Gumagambala sa isip niya ang mga tanong. Nasaan na siya? Nandito ba talaga? Nasaan si Nemo? Umihip ang malakas na hangin. At biglang lumapag sa kanyang kamay ang mga batang papel. Alam ko na kung nasan sila Nemo. Tatawagan ko na lang sila Kapitan Guerrero. Case closed!